Good morning guys. Ang ibahagi ko sa inyo ngayong mga baguhan pa lang tungkol naman sa kaalaman ko sa pagpili sa gagamitin natin na mga inahin na kuhaan nating lahi pang materialis. Kung mangingitlog ng ating mga inahin, bawat isa sa kanila na inilabas na itlog, markingan natin. Iba-ibahin natin ang marking. Parang may tanda tayo. Kung yung itlog na yan, kay pula ba yan ang kulay o kay talisay ba itong isang itlog, iba-ibahin natin ang marking. Bawat bloodline linyada sa isang kainahin natin, iba-ibahin dapat ang palatandaan natin, tinawag marking. Tapos pag pa-incubate natin yan, siyempre huhiwalay din yan doon, bawat itlog yan. Pag magiging mga sisiw na yan, kung may mga similya, minamarkingan na rin yan bago natin iwi yung mga sisiw na yan. Kaya may tanda na yan dito sa paa, may mga butas o kaya hihiwaan, kanya-kanyang palatandaan, marking yan. Kung masiglakihan na yan, doon na natin malaman kung alin sa kanila na mga inahin natin ang maganda ang kinalabasan, ang record of performance sa mga lalaki. Kung asaan sa kanila nga inahin na kamarking na mga anak na mga maganda ang pinapakitang record of performance, iyan dapat ang alagaan nating padamihin. Alisin natin ngayon ang mga inahin na hindi maganda ang kinalabasan sa kanilang mga anak na lalaki. Parang hindi tayo lugi sa ating ginagastos. Kahit gagastos man tayo, basta mga maganda ang record of performance sa ginamit nating materialis na inahin, ang resulta din sa magiging mga anak niyan, tuloy-tuloy yan. Mga maganda talaga ang kinalabasan niyan, mga mahusay, maayos na maglaro. Tapos kailangan din ang ipaparis nating mga laki, yung talagang dapat, yung may napatunayan na. Tulad ng mga winner, lagi ko na itong pinukwento sa inyo dito sa ating content video, na kung magpapalahi tayo, ang gagamitin natin dapat na lalaki, yung alam din natin ang bloodline, na maganda din ang kinalabasan sa mga linyada na yan. Ang binabasihan kasi dito sa pagmamanok, parang hindi tayo lugi sa ating ginagastos, yung performance, yung mga manok na tinawag og mga winning line, yan dapat ang gagastusan natin. Alisin na natin ang mga manok na hindi maganda ang kinalabasan sa kanilang record performance, kasi lugi tayo. Kasi hindi mabili ang manok kapag alam na ng mamimilig manok, kung makakuha na sa atin yan na hindi sila nasiyahan sa record of performance. Ang mamimili kasing manok, namimili din yan ng mga bloodline linyada sa manok natural. Kahit ako na may bibili, kahit ikaw na may bibili, kayo mamimili, siyempre mamimili tayo. Ang pipiliin talaga yan, binabasihan, yung mga manok na marami ang ipanalo sa laro, hindi kay gwapo lang, pang picture cut, tapos hindi naman maganda ang kanyang performance, lagi naman sa talo, hindi naman ipanalo ang laro karamihan. Kaya mas maganda, kahit simple lang ang pagmumukha, ang postura, forma sa ating ilagaang manok, basta nasa dugo, nasa linyada niya na lamang sa panalo kaysa talo. Yan ang pinaka-importante. Natural lang naman yun, pagdating sa industriya sa laro, may pagkatalo tayo. Hindi natin ma-perfect yan. Pero mas advantage ang mga piling-pili natin ng mga manok, ang bloodline linyada nila na tinawag mga magandang record performance, winning line, lamang talaga yan sa panalo kaysa talo. Hindi tayo lugi na gumagastos, nagpapalahi, nag-alaga. Kasi kung gagamitin natin ng pang-personal na pag-entry-entry sa industry sa laro, hindi tayo mapahiya. Kasi ang manok natin, linyada yan, nasa dugo din niya, na mayroon din na katangian na ipapanalo din pagdating sa laro sa laban. Ito totoo. Ang manok kasi hindi basihan dito na puging-pugi na, quality na, nakasigurado na tayo na winning line yan, maganda ang mga record yan. Hindi po parehas. Mayroon naman na gwapo na winning line din,
yan ang tinawag talagang mas gwapong gwapo dahil gwapo na, pang picture cut na, pang picture cut din, gwapo din ang kaniyang record of performance. Pero kung hanggang pang picture cut lang ang pagmumukha, ang postura, pormahan siya sa kamanok, doon na lang tayo sa mga manok na hindi sa kagwapuhan, pero lamang naman sa panalo kaysa talo. Hindi tayo lugi sa ating binagastos. Kung mag-out, magbenta tayo, madaling mabili ang mga manok na yan, nag-ialagaan natin mga kulay o bloodline na yan dahil kilala, nakikita nila na kung ginagamit natin sa laro yan, ipinanalo ang laro. Yan ang totoo. Because pag manok, hindi kay kuparihas na manok, parihas ng mga kulay, parihas ang mga performance yan, magkaiba-iba bawat isang kamanok. Walang pinagkaiba din sa atin mismong nag-alaga. Hindi po parihas din ang ating performance o kagalingan sa pag-alaga ng ating mga manok. Hanggang dito muna ako. Bukas uli, ibang topic ipaliwanag ko sa inyo. Maraming salamat pala sa inyong lahat na nakasubaybay dito sa aking ibinahagi na ginawaan kong content video ang buhay ko, kaalaman ko sa pag-alaga ng manok. Yan lang, bye-bye.